nakikita. Ngayon, nakakadismaya kayo. Paano naman naubos sa BER? Kasagsagan ng bagyo, wala nga kayong maibigay na ayuda kung kailan yan ang kailangan ng taong bayan. Paano bibigay ng ayuda eh? Bibigay nga lang nila eh, tawag din eh. Parang nagdadalawang kilong bigas yata yan. Yun. Magandang umaga naman sa ating lahat, ating mga kababayan. Nagbabalik muli, Talso TV. So, hindi ka ba subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe mo na ha, at i-hit mo ang bell on para like ang updated, no? Ito, isa na mainit na naman na issue to, no? Nako, Bongbong Marcos, mo na, umami na siya. Wala na palang pondo ang Pilipinas at nilabas nyo na lang na ilabas. Paano na naman ang bansang Pilipinas nito? Ito ha, mainit pa to, no? Galing po to sa isang nakita natin, ating mga panibagong reaction na naman to. Grabe, ano bang nangyayari sa mundo? Bakit nagkakawalaan na po yung pondo ng Pilipinas, no? Saan kaya napupunta to? Saan kaya ara ginagamit, ano? Grabe, naglabasan na yung pondo. Wala na mangyayari sa bansang Pilipinas nito. Kawawa yung mga nagtatax dito at yung naghuhulog ng mga benepisyo niya, no? Baka dito na rin napupunta. Talagang hinahalukay na to ni Kuting. Yari tayo nito. Saan napunta to? Sige, to. Tuloy natin, no? Panoorin natin to, mga kababayan, ha? Huwag niyo po kalimutan, share itong ating video, no? Para maraming makakita ng mga netizens, mga kababayan natin. At pwede ka rin mag-comment dyan sa ating YouTube channel. Pwede ka mag-comment kung meron kang opinion sa mga pinag-uusapan natin o nangyayari sa bansang Pilipinas. Okay? Sige, panoorin natin. Umamin mismo si BBM na ubos na ang pondo ng Quick Response Fund dahil daw sa mga nagdaang sunod-sunod na bagyo at kalamidad. Ayon pa mismo sa Azamanay, pondo ng pamahalaan para sa Quick Response na ubos na dahil sa sunod-sunod na bagyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa sa kanyang pahayag. Ano ka lang, Tetik? Parang nauubos sa bagyo yan. Ang dalang-dalang naman dumaan ng bagyo. Tapos, di ba, naisip pa nga sa iyo Kuting na pag bagyo nga hindi ka nga handa sa mga bagyo. Kasi nga, sabihin mo, inubos mo sa bagyo-bagyo na yan. Nako, isa pa yung, ano mo na yan, mga pautot mo na yan. Paano mo ubos sa bagyo yung pondo na yan, hindi ka nga handa pag may bagyo, alas makalunod-lunod na yung mga tao bago dumating yung responde mo. Nakikwentuhan na naman tayo nito ni Kuting. Delikado na naman, mukhang nangangamoy na pag sinunog talaga ito, mangangamoy pera to panoorin natin yan, guys. Yeah. Ang trust fund natin, ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya't ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit. Malagyan na naman natin ng laman ng quick response funds natin sa inyong mga pangangailangan. Kaya't ang malaking katanungan ng mga netizens, paano agad naubos? Hindi pa man natatapos ang taon. Kakaunti pa lang ang bagyong dumaan. Samantala noong Duterte administration, kabi-kabila ang bagyo, ang lindol. Pumutok pa ang... Welcome to the Roman civilization. Your power is quite high too. Come to Rome. Ang bulkan at nagka-COVID pa. Pero never sinabi ng dating Pangulong Duterte na ubos na ang pondo ng Quick Response Fund. Nakakahiya. Paano sa'yo pumutok yung pumutok tuloy. Nauubos yung pondo agad. Grabe, ganun agad kadali yun. Grabe, nalamak ng bulsa na itong mga to, no? Dahil sa pag-amin ni BBM, naubos na. Ang lalaki ng bulsa na rin mga to. Saan kaya nilalagay ito? Baka makahingi tayo kahit kaunti ba? Diba? Isipin mo naman. Grabe naman sila.
Yun pala yung ginagawa nila, no? Medyo ginagawa nila ng mga issue-issue yan para mailabas nga naman nila yung mga kapondohan na yan. Si BBM wala na talaga itong ginawang tama eh. Tatamaan ka na eh, ha? Ipahan natin. Na ang pondo para sa quick response ay binigyan ito ng comment at reaksyon ni Mr. Phil Tucker. Paano ba naman kasi hindi mauubos? Ay pamigay ng ayuda, wala namang kalamidad at sakuna. Abangan ang buong detalye sa buong video. Ubos na nila, kalilipat sa mga account nila. Imposibleng maubos na sa panahon ni Tatay Digong, doble-doble ang problema. May pandemic, bagyo, bulkan ang sumabog, pero hindi naubos ang pondo. May nakatago pa. Impeachment na dapat ang gawin dyan sa leader na yan. Kasi hindi pa siya nakakalahati. Impeachment? Parang atin sa impeachment yan. Eh, si ano yan eh, walang alam yan eh. Yan si, si BBM, walang alam yan. Lagi na lang yan walang alam eh. Ano nangyayari sa mundo ng Pilipinas eh. Magpapa-impeachment ba yan si Kamote? Malabo yan, Gar. Malabo. Hindi magpapa-impeach yan kasi sasabihin lang sa inyo doon sa wala siyang alam. Yun mo, isi-isi parang ng term niya, no? Ganyan na agad. Samantalang kay Tatay Diggs nun, kay PRRD, sobrang dami po ng mga nangyari sa bansang Pilipinas. Pero may solusyon, di ba? At talagang pinapaliwanag mo ni PRRD, no? Nung siya nanunungkulan, talagang nakikita niya kung ano nangyari o saan po ginagamit yung mga kapunduhan na yan. Di kaya nito, wala pa siyang sinabing ilabas sa ganun, pero ubos na. Anong nangyari dito? Anong nangyari? Naubos na. Ng term niya, naubos na ang pondo. Diyos ala, maawa na po kayo sa bansa namin, Pilipinas. Bagyo lang yan sa inyo, naubusan na kayo. Pero nung si Tatay Digong, may pandemic, putok ng bulkang Taal, lindol at bagyo. Pero hindi nagutom at patuloy ang suporta sa mamamayang Pilipino. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, may ahensya na nagbabantay sa kaban ng bayan. At si Tatay Digong, tama at matuwid ang kanyang pamumuno. Hindi tulad ngayon. Totoo naman kasi, talagang pamumuno ni PRRD doon, noon, maganda. Hindi gaya ngayon, sila na lang yung talagang nagpapalaki ng bulsa. Tapos pag hinanapan mo, tinanong mo sa kanya yung kung saan napunta, naku po, binha pala. Wala palang kwenta yung flood control, pati yung pondo natin, binaha. Yung pondo ng sambayan ng Pilipino, binaha na ho. Naubos na. Isipin mo, napaka-igsipan ng termino at nakikita ko sa termino niya na ginawa niya, no? Wala kasi continuous lang naman yung ginagawa ni PRRD, yung mga build na yan. Tapos pinauso niya nga yung flood control pero binabaha. Medyo lugi, no? Medyo lugi yung bali mo po lang to para magpakasasa talaga sa pwesto niya. Pero walang maganda tayo nakikita. Ngayon, nakakasmaya kayo. Paano naman naubos sa BER? Kasagsagan ng bagyo, wala nga kayong maibigay na ayuda. Kung kailan yan ang kailangan ng taong bayan. Parang bibigay ng ayuda bibigay nga lang nila tawag din parang tagdadalawang kilong bigas yata yan, tapos may ilang pirasong dilata. Diba? Ibig sabihin, yung pondo na yun, doon na napunta. Imposible naman na lahat yun, siyempre. No, diba? Sabi paano naman naubos ang BER? Kasagsagan ng bagyo, wala nga kayong maibigay na ayuda. Kung kailan nga kailangan ng taong bayan. Pero, nung walang kalamidad, kaliwat ka ng ayuda ni Tamba. Ang masaklap, doon pa ipanamimigay ayuda sa hindi binaha, di ba, idol? Ano ba yun? Ayan, bata niya, si Tamba. And isa rin yan, nagpapaano yan Masyado ito nakikinig dito si PBBM kay Tamba, no? Wala talagang sinabi to sa tatay si Bongbong Marcos, no? Kay
Ferdinand Marcos Sr. talagang napakagaling nun. Isa yon sa presidente talagang may nangyari sa Pilipinas na kung bakit ngayon itong si Kuting, binabatikos talaga kasi nga wala mang kabuhay-buhay pamumuno. Hindi talaga nagmana sa kanyang magulang. Unlike na lang, 'di ba, yung mga anak ni FPRRD, talaga pong magaling manungkulan dito sa bansang Pilipinas, 'no? Kaso alam mo naman, itong mga gusto lang magpayaman o magpakapal ng busa, maninira't maninira, gagawa ng paraan para siraan itong mga Duterte. Sige. Yan. Pero walang kalamidad, kaliwat kanan ng ayuda ni Tamba. Ang masaklap, doon pa ipamimigay ang ayuda sa hindi binaha. Paano ba yan, BBM? Galit na sa'yo ang taong bayan. Ano ba kasing pinagagawa nyo sa mga pondo at bakit ang bilis maubos? Narito ang full video na kung saan nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker kung bakit naubos ang pondo ng quick response. Napaka-irresponsable at nakakahiya ang Marcos administration. Narito ang kanyang reaksyon, panoorin natin. Pondo ng pamalaan para sa quick response ubos na dahil sa mga nagdaang bagyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Report Naubos na ni BBM pati ng bata niyang si Tamba. Diyos ko po. Bakit naman ganon yan, Gar? Ayan quick response fund Hindi, totoo naman, quick response fund. Talagang quick niya, nawala agad eh. Quick response, hindi yung quick na mabilis na ipamigay. Pero quick na nawala talaga siya. Nag-response agad na quick. Nawala nga ang fund. Quick na nawala. Okay, panoorin natin. mula kay Rajuman Chanel Salazar. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno dahil sa dami ng dumaang bagyo sa bansa. Kaya naman inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management na tugunan ang mga pangailangan ng bawat ahensya. Dapat anyang may magagamit ang gobyerno pagdating sa disaster response o mahuhugot sa mga susunod pang bagyo. Nagtabi na rin anya sila ng pondo para malagyan ng QRF para sa mga mangailangang lokal na pamahalaan. Pinadali na rin ang proseso para mas mabilis na ma-access ng mga Paano ma-access ng LGU? Hindi ka nga handa dyan, Kuting. Wala kang access nung panahon na nagkakabahaan na sa Bicol, pakamot-kamot ka lang sa ulo. Kasi anong sabi mo? Anong gagawin natin? Klasika. Anong klasika ang presidente, Nonoy? Nonoy. Di ba? LGU ang pondo ng NDRAMC. Ayon sa Pag-asa, pagkatapos ng bagyong Marce ay maaari pang pumasok ang ilang bagyo bago matapos ang taon at sunod na sa listahan ng mga bagyo ay ang Nika hanggang Zosimo. Paano hindi mauubos, mga Lods? Na pag wala namang kalamidad, mamimigay sila ng ayuda. Diba? Hindi naman kailangan mamigay ng ayuda, mamimigay sila ng ayuda. Tingnan mo ang trip ng gumo na to. Hindi, mamimigay siya ng ayuda para pampalakas ba yun sa tao. Kaya alam mo na malapit na eleksyon eh. Nagpapabango-bango na yan, tapos lalagyan na pinamimigay nilang ayuda na kahit galing naman sa pondo, lalagyan na ng trademark ng mga pangalan nila na may nakalagay ng mga pangalan nila para madali silang tandaan ng mga binibigyan nila ng bigas. Para pagdating ng panahon, maalala sila itong mga nagpapauto. Ayan. Mabigyan ka ng 3 kilong bigas, iboto mo na. Isipin nyo na mabuti yan, netizen. Dapat titingnan nyo. Pwede kayong tumanggap. Sige, tanggapin nyo. Pero pagdating ng panahon, alam nyo na kung sinong papanigan o sinong iboboto nyo, yung magiging maayos yung bansang Pilipinas. Hindi yung ganyan, yung mga nagiging issue, may nagiging problema. Yung pondo nawawala. Pondo, binabaha. Diba? Doon tayo sa katotohanan lang, mga kaibigan, mga kababayan, no?
Huwag kayo maniwala ron sa mga flood control. Yung flood control, ayun, money flooding na pala. Diba? Nagpapabaha sila ng pera na kunyari ibibigay sa mga tao pero yun pala ibinubulsa. Kaya mauubos talaga ang pondo sa mga dapat paggastusan. Kasi ang pinaggagawa nyo, hindi naman kailangan mamigay ng ayuda sa mga lugar na wala namang sakuna or bagyo. Doon pa kayo mamigay. Wrong timing. Imagine this. Diba yung unprogrammed na 500 billion na ang plano lang is ipamigay lang for ayuda. Imaginein mo, nasa tamang katinuan ka ba, 500 billion, iba-budget mo lang para mamigay ng ayuda? Paano na lang kaya pag magkalamidad na, na-test na ngayon mga lords, di ba? Di ba, ang daming bagyong dumating, na-test. Kasi mali ang priority. Ngayon, yun nga, na-test na, di ba? Na-test na. So, ngayon, pinamigay na ng pinamigay. Yung pang-ayuda nila, kahit wala ng bahaya, si Tamba, sige, pamimigay na lalagyan niya ng trademark ng pangalan. Diba? Issue yan. Issue na naman yan, mga kababayan. Issue. Yung pamimigay niya yan, tapos, may trademark ng pangalan, at pag nagkahanapan na, kung saan napunta yung pondo na yan, nagkabahaan na. Diba? Binaha na ang pondo. Inanod na sa bulsa ng mga buhaya. Mahirap yan, Gar. Pretty. Sasabihin, ubos na? Ay, wow! Palibasa, ang dali nyo lang humugot ng pera, no? Ang dali nyo lang kumupit, no? Pero ang kawawa, mga taong bayan, kasi ang tulong at serbisyo na nakukuha ng mga Pilipino, kakarampot lang. Imaginein mo, temporary shelter, bigyan ka lang ng plywood. Meron po kayo isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay ASEC Paharta? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Yes, sir. Parang Magkano? nagdadalawang isip ang Minimal amount lang po. Which is how much po? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. Sana all 25. How many times po? If you could recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. February to September? I think so, sir. Guess may pa, let me guess. Wow! Talagang nahulaan mo ang start ng month at saka ang end. Ang galing ng let me guess mo. Oh my God! Diba? Alam niyo mga lords, ito lang ang malaking tanong dito Bakit magbibigay ng envelope na may pera si VP Inday Sara? Yan lang talaga ang pinapagtatako. Bakit siya magbibigay ng envelope na may pera? Diba mga lords, para saan? Diba yung isang... Alam mo naman yung mga yan, gagawa ng mga paraan yan para mabaling ang issue at hindi masilip itong mga kuting na to at yung mga aso ni kuting. Babanatan nila naman ng babanatan itong mga Duterte para yung flood money control nila hindi masilip. Para hindi sila mabutasan, di ba? Ganyan naman yung mga yan Puna lang sila ng puna, pero ayaw nila nagpapapuna. Yung kahirapan sa mga tamba at puting moments na yan. Pinaka-Ed, di ba? Na siya yung unang nag-reveal doon na may
mamimigay nun na sobre na may pera. Ang sabi nun, I think 50,000. Tapos ito naman siya, no, may sumulpot na naman, 25,000 na naman daw ang laman ng sobre. Ay, Diyos mio. Tapos, merong isang buwaya, nagsasabi pa, let me guess. Di ba? Let me guess. Kasi nga, scripted moment yung mga pangyayari. Kumbaga, alam nila yan. Kumbaga, amin lang siya. Nasalita lang yung tinatanong nila na yun nga na scripted naman yung momentum. Papasukan nila kasi para hindi magkasilipan o malaglag itong guess nila na aso nila na para baka magkamali ng tahol mahuli sa sariling bibig. Kaya siya na yung sumagot kasi hindi to makasagot kasi hindi naman talaga niya alam o talagang ginawa lang tong palamuti para masilipan ng si BP Sara. Diba? Wow! Sabi naman ang let me guess mo. Tama! Grabe! May tama na kayo. Grabing paninira talaga kay VP Inday Sara sa totoo lang Kasi unbelievable, bakit mamimigay ng envelope na may pera si VP Inday? Diba parang, diba? Simple logic And mariin na yung, diba, pinabulaanan ni VP Inday na hindi yan totoo. Wala siyang mga binibigay na sobre. Alam niyo mga lords, talagang ginagalit talaga nila si VP Inday Sara. Sa totoo lang. Diba? Pinagigigil nila kasi si VP Sara para si VP Sara maasar ng maasar. Hindi nila alam, hindi nila kaya no? Anak ni PRRD yan Si PRRD nga di ba? Napakatigas yan. Talagang maraming sumusuko dyan pagdating sa mga ganyang usapin. Kaya kayo, kayo mga dyan, kasuhan nyo na. Kasuhan nyo na si PRRD. Wala na kayong ibang masilip kundi yung drug on war, si BP Inday Sara namimigay ng red envelope. Ito nga, hindi nyo nasilip to. Ayun, umamin na. Si Kuting. Ang QR fund, nako, naubos na. Flooding money controlling na to. Hindi na flood control, no? Talagang naubos na nila yung pondo ng bansang Pilipinas. Iba pa naman pag gumanti at, di ba? At nag-ingay ang si VP Inday, di ba? Yanig talaga yung mundo mo. Mundo nyo. O pansinin nyo, si President BBM, di ba? Hindi na siya makasalita. Wala na siyang, di ba? Wala na siyang imik nung sinabi ni VP Inday Sara, nung last na interview ni VP Inday Sara, wag na lang niyang banggitin ang pangalan ni VP Inday Sara. O, di ba? Hindi na binabanggit ni PBBM. May araw din itong mga buwaya na to di ba? May araw din talaga yan sila. Nakakapagtataka talaga. Diba? Talagang sa envelope, ilalagay ang pera. Pwede naman siguro GCash transfer? Or, diba? Online banking? Wala ba kayo? Ayan, di ba? Anong akala mo kay BP Sara? Poor? Diba? Akala nila kasi poor siya. Mr. Real Talker, akala nila poor to si BP Sara. Mag-red envelope pa. Ano yun, Ninang? Di ba? True banking, may bangko yan. Di ba? Tapos ngayon, nakalagay sa red envelope. Talaga, ang paninira ng mga hinayupak. Yan talaga, pag hindi nila kaya, batikos na lang. Isar na asar sila, di ba? Kay BP Sara, kasi hindi nila kahit babagsakin. Ito ang impeach nyo, si Kuting. Pati yung mga bata nito, impeach nyo yan kung saan napupunta yung mga pondo ng kung saan nang dinadala. Hindi yung ano-ano yung mga batikos nyo, no? Ayan guys, Ayan mga netizen, panood nyo yung ating panibagong reaction videos. Diyos ko, no? Wala na. Naubos na yung pondo.
Si VP Sara. Ayan, napagkamalan pa namimigay ng red envelope. Di ba? Na hindi naman talaga namimigay yan. Bakit? Anong kala nyo dyan? Poor? Pwede naman mamigay sa true banking. Di ba? O, ng bangko mo. O, ganun ba? Red envelope, no? Bagay, pag hinalaan na ganyan, red envelope, kasi Pasko na eh. Magpapasko na, mga igan. Magpapasko na. So yun guys, maraming salamat sa nanonood nitong ating video ha. At sana pa-share po nitong ating panibagong reaction videos dito sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay nag-enjoy, share mo na. At syempre, pakihit ang bell on para lagi kang updated, no? Huwag po kayong alis at huwag kayong mawawala, ha? Marami po tayong gagawin mga reaction videos dito sa ating YouTube channel. At sa ating paghahalungkat ng mga panibagong issue dito sa bansang Pilipinas. Huwag kayong aalis at talaga ng mga aantabayan na natin itong mga pulpul na tira ng tira dito sa mga kay FPRRD at dito sa mga Duterte, no? At ayan, pag masdan nyo rin yan si Kuting at talaga namang maubusan na ng balahibo yan, unting-unti na lang. At yung mga aso niyang kahol lang kahol, eh, babahag din ang buntot niya pagdating ng panahon. So yun lang guys, maraming salamat, no? Sa nunod nating video. Pa-like, share, subscribe ko na. At sa mga bagong subscriber, maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayo magsasama sa suporta at i-share itong ating video. Thank you. Bye-bye.